Kasi kailangan nating maunawaan na yung upper middle income country status ay nakabase sa tinatawag nating per capita income. Yung per capita income kasi ito yung total GDP divided by population. So ito yung income ng bawat Pilipino sa Pilipinas. At dahil hindi ito umabot sa threshold ng upper middle income country status by $26, una malungkot, kasi slim maliit yung diferensya. Pero at the same time, isipin natin, wake up call siya. Ano yung dahilan bakit hindi natin na-meet yung upper middle income country status by $26? Pero may isa pang aspeto yan Per capita income siya, sabi ko nga po kanina, Kung titingnan natin, ilang trilyong piso pa yung $26 na per capita income na GDP para marating natin yung upper middle income country status. So kung titingnan natin, may trabaho pang kailangan gawin. Hindi dahil $26 lamang, kundi kailangan may mga proyekto pa, may mga programa pa para malampasan natin yung threshold na yun. At doon papasok yung issue ng governance. Dahil ang ekonomiya ay hindi lamang lumalaki dahil sa mga economic factors na tinatawag natin, malaki rin po ang papel na ginagampanan ng pamumuno, ng governance, at mga sistema na umiiral sa ating bansa para tuluyan nating makamit yung upper middle income country status.